بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن wala amma ba'd. Okay, so tuloy natin ang ating dars pagdating sa salah, sa kitabus salat. Andito na ngayon tayo sa kalam ng musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala pagdating sa mubtilat ng salah o mga nakakasira ng salah. Sabi dito ng musannif rahimahullah, wa yubtilu salata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in kathura. Sabi niya dito, nababatal ang sala, nasisira ang sala sa pamagitan ng salita. Dahil nga sa sala, hindi pinapayagan na magsalita. Tamam? Taliwas sa, gaya na nabanggit pagdating sa hadith, tamam? Tamam? Taliwas sa tawaf. Dahil ang tawaf, tamam? Ang salah at tawaf ay parang magkaparehas sila ng manzila, magkaparehas sila ng level. Yun nga lang, ang salah hindi pinayagan ang pagsasalita, samantala ang pagtatawaf pinayagan ng pagsasalita. Kaya sabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bimanzilati salah. Ang tawaf ay katulad ng manzila o level ng salah. Tamam? Yun nga lang, sa salah hindi pinayagan magsalita. Tamam? Samantala pagdating sa tawaf, tamam, pinayagan ang pagsasalita. Kaya sabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman takallama fala yatakallamu illa bi khair." Fala yatakallam illa bi khair. Kaya sino man ang nagsalita ay huwag siyang magsasalita maliban na lamang sa mabuti. Yan ay sa tawaf. Sa sala, bawal ang pagsasalita. Mabuti man yun o masama. Yung salita na hindi kasama sa salat tabaan. Okay? So sabi, siyempre kung kasama sa salat tulad halimbawa ng dua, anong hukom? Yan yajuz, tamam, jaiz. Samantala kung halimbawa samahan niya halimbawa yung salat halimbawa ng dua na ajamiyya. Yan madaling sabi, ajami. Yan hindi siya Arabic, isasama mo sa loob ng salat. Kahit pa sa kunut. Anong hukom nun? Hadha la yajuz, hindi pwede yun. Tamam, hindi ka pwede yun. Tamam. Gaya ng ibang ginawa ng ibang mga tao, kung saan nagsagawa sila ng salah, tapos yung dua, sa dua kunut, tapos yung dua kunut, yani hindi Arabic. Hada la yajuz hada. Tamam? Dahil ang salah Arabiya, kaya dapat kung magdudua ka ng panlabas, jahran, dapat Arabic din. Dahil ang salah Arabic. Okay? Hindi siya Tagalog. So, ala kulli hal. So, wayubtilu salah al-kalam amdan. Ang kalam, ang salita, nahati yan sa dalawa. Maraming salita at saka konting salita. Pag sinabi nating maraming salita, hindi siya nangangahulugan ng buong pangungusap o maraming salita as in maraming sinasabi. La. Okay, may pamantayan siya ng marami sa Sharia. Pag sinabi mong marami, magkakaibang opinion ng ating mga ulama doon. Tamam? May nagsabi, 4 na kalima, yun ay marami na. 4 na salita, marami na yon. For example, halimbawa, ako ay magsasagawa ng salah. Ilan na yon? 5 salita na yun. Ako ay magsasagawa ng salah. 5 na. So yun, lagpas na siya sa 4, marami na yon. Yung 4 nga marami na. Ayon sa qaul, ayon sa fatwa ng ibang mga ulama, which babanggitin natin mamaya. Tamam? At ayon naman sa iba, ang maraming salita ay maximum ng 6 na salita. Pag sinabi natin ang pagsasalita sa loob ng salah, nahati daw siya sa dalawa. Kalam kathir at kalam qalil. Kalam kathir, maraming salita. Kalam qalil, konting salita. Sabi, ang maraming salita, 4 na salita. At sabi, ang tawag dito, maraming salita ay 6 na salita. So, magkaibang fatwa. Okay? Ala kulli hal. Pag sinabi natin konti, orphan, hindi siya lalagpas ng 3. Yun ang marami. Yun ang konting salita. Okay, so, dito, pag sinabi natin nahati ang salita sa loob ng salah sa dalawa, which is marami at saka konti, nahati ulit yan sa intensyon ng pagsabi nun. Ito ba ay pasadya o nakalimutan niyang nagsalita? Like for example, halimbawa, nagsasala siya, halimbawa, nagulat siya. Yung anak niya, halimbawa, yani,
magugulong na sa hagdan, pupunta na sa ganito, mahuhulog na sa kama, and so on. Na sa pagkagulat niya halimbawa, nakasalita siya sa loob ng sala. So yun ba ay pasadya? La. Ang tawag doon, sahwan. Yun ay pagkalimot. Yun ay papasok sa tinatawag ng mga fuqaha na sahu o pagkalimot. So, kung ang tao halimbawa nakapagsalita sa loob ng sala, nakapagsalita sa loob ng sala, at yung salita na kanya mismong sinabi ay amd, ibig sabihin yan pasadya. Yani, wala naman siguro sa ating pasadyang yani magsasalita sa loob ng sala. Kung pasadya ka magsasalita sa loob ng sala, ibatal mo na lang yung sala mo, tapos ulitin mo na lang ulit. Ganun lang yan. Yani. Ngayon, samantala, kung gusto mo pa rin ipagpatuloy yung sala mo, tapos amad na nga, yani, pasadya na nga yung salita, yani, mahaba pang tatrabahuin mo, yani, mahaba pang iisipin mo. Gusto mo ng mas ligtas? Magsalita ka, batal mo yung sala, magsalita ka, ulitin mo yung sala. Kalas, hakada. Like for example, halimbawa kung darura, halimbawa yan pangailangan, halimbawa. Ala kulli hal. So, kung ang salita, sabi, kung pasadya, sabi dito ng musannif rahimahullah, nababatal o mababatal ang sala ng salita na pasadya kahit pa dalawang letra. Magkaiba yung salita, magkaiba yung kalima, magkaiba yung letra. Letra lang. A, letra yon. I, letra yon. O, letra yon. So yung mga yon, halimbawa, mga letra yon. Sabi dito, kung pasadya mo siyang binanggit, kahit na dalawang letra lang, yung A, dalawang letra na yon. Kasi yung A, yung A, at yung mad niya, yung pagpapahaba mo doon, parang double A yun. A, o baka triple pa, tatlo pa. Kaya sabi dito, kung nagbanggit ka sa loob ng sala, ng salita, nagsalita ka sa loob ng sala, ng pasadya, yan yung madaling sabi, intentionally mong sinabi yun. Okay? Intentionally mong sinabi. Like for example, halimbawa, gagamitin yung pantanbih. Yan, tag dito, pang-alala, halimbawa, pang-paalala, halimbawa. So, tamam? Kung pang-paalala. Dahil yun, makakabatalin ng sala. So, kahit nga dalawang letra lang kahit dalawang letra. Paano pa kaya yung buong salita? Tamam? Tumigil ka. Umiwas ka dyan. Sa loob ng sala, sabihin mo yun. Anong hukom nun? Mabatal yung sala mo. Dahil pasadya, intentionally mong ginawa yun sa loob ng sala. Al-kalamu amdan, tamam? Paano pa kaya yung isang salita halimbawa na hindi naintindihan, lalo pa. Yani, sabi halimbawa, yani kung sakali halimbawa, a'udzubillah min zalik, yani magmura siya sa loob ng sala. Lalo pa yun, kung pangkaraniwang salita nga, pinagbabawal, makakabatal ng sala. Paano pa kaya yan? Sa gulat niya, o ganun, sorry, intentionally niya, sa galit niya, halimbawa, yani minura niya yung tao nasa harapan niya, o ano, pusa, o ano pa mang hayop, o ano pa man sa harapan niya, halimbawa. Ano ako na sala? Mabatal yung sala niya. Kaya nga sabi dito, intindihin natin, unang nakakabatal ng sala na binanggit dito ng musannif rahimahullah ay ang pagsasalita. At ang pagsasalita, nahati yan saan? Sa dalawa. Kulna. Konting salita at saka maraming salita. At pagdating sa pagsasabi ng konti at saka marami, tamam, nahati ulit yan sa dalawa, which is amand, which is pasadya, at saka nakalimot. Kung pasadya niyang ginamit, kung pasadya siyang intentionally siyang nagsabi ng salita, kahit na dalawang letra pa lang, hindi isang salita, dalawang letra pa lang, batal na ang sala niya. Batal na ang sala niya. Sabi dito ng musannif, wanasiyan in kathura. At kung nakalimot naman siya, madaling sabi niyan, ay kung nakalimot siya, nagbanggit siya ng mga yun, na nakalimot niya. Gulat niya, and so on. Ano pa mga emosyon ng tao, bukod sa pasadya, intentionally pagsabi nun. Sabi dito tayo papasok kayo sa mismong fatwa ng ating mga ulama na binabanggit. Sabi niya, sabi dito, una sa lahat, balikan natin yung mismong dalawang letra.
mutawaliyain. Sabi, biharfaini mutawaliyain. Sa pamagitan ng dalawang letra ng magkasunod. Ito yung sinasabi ko kanina, in example ko, halimbawa yan. I. Halimbawa nun. Ganun sinabi niya, halimbawa sa loob ng sala. Anong hukom? Batal ang sala. Tama? Batal ang sala. Mutawaliyain. Magkasunod ng dalawang letra. Kaya sabi niya dito, fala tubtil bighairi mutawaliyain wa in kasurat nahu ta sa jim li'adami kaunihi kalaman. Sabi dito, hindi daw ito makakabatal ng sala ay nang hindi magkakasunod, kumbaga. Kaya hindi nakakabatal ng sala kung hindi magkakasunod. Kahit pa dumami. Tama? Tulad halimbawa, kung sabihin niya halimbawa ta sa jim i, halimbawa Tagalog halimbawa, so on. Okay, hindi daw siya basta-basta mababatal ang sala. Maliban na lamang kung ang qasd, ang intention niya sa pagsabi noon ay palaro. Ay bilang paglalaro na sa loob ng sala. Tabaan, khalas. Yani batal ang sala niya doon. Okay? Ganun lang halimbawa. Hindi sinabing, ganun. Matagal, mahaba. Sinabi niya lang isang letra lang. Ganyan lang halimbawa. Anong hukom noon? Yani, yu'fa. Pinapalampas sa sala. Tama? Kahit napasadya, huwag lang ang intention niya sa loob ng sala, tama? Huwag lang ang intention niya sa pagsabi noon ay bilang paglalaro. For example, halimbawa may alaga siyang bata halimbawa habang nagsasala. Okay? Anong hukom noon? Yu'fa, pinapalampas. Next, sabi niya, wanasiyan in kathura. Paano naman pagdating sa isang nasi, nakalimot halimbawa? Yani madaling sabi, nagsalita siya halimbawa sa sala ng nakalimot. Tamang nakalimot siya sa sala. So sabi dito, kung nakapagsalita siya sa sala dahil sa gulat niya halimbawa, ay 4 na salita. Ayon daw yan kay Imam Ibn Hajar. Pinapalampas yun kung 4 lang na salita pababa. Samantala kung maraming salita na, ibig sabihin ay 5 salita na, gano'n kanina nung binanggit kong halimbawa, ako ay magsasagawa ng sala. O ako ay nagsasagawa ng sala. Yun ay 5 salita na. Okay? Ngayon, kung 5 na, lagpas na yun, batal na ang sala. So, madaling sabi, ayon kay Imam Ibn Hajar, kung nakalimot ang isang tao at nakapagsalita sa loob ng sala, at yung nasabi niyang salita ay 4 words ng, yu'fa. Pinapalampas pa yun. Lagpas pa doon, hindi na pinapalampas sa sala. Ayon naman, kay Imam Al-Qalyubi at Imam Ba'ashan, Sheikh Ba'ashan, mula sa mga fuqaha ng Hadramaut, Sheikh Ba'ashan. Meron siyang isang napakagandang kitab, Bushra al-Karim, syarah ng Muqaddimah al-Hadramiyah, kabilang sa mga mu'tamadat sa Shafi'iyah. Ala kulli hal. Ito, sabi niya, at silang dalawa, Imam Al-Qalyubi at saka Imam Ba'ashan, nagsabi na, pinapalampas daw ang salita hanggang 6 na salita. Kung nakalimot. Halimbawa, nagulat siya, halimbawa, nakapagsalita siya sa loob ng sala. Kung 6 na words yun, hindi nalalampas to na hanggang 6 lang. Okay? Kung 6 na words yun, 6 na salita yung nabanggit niya, anong hukom? Yu'fa, pinapalampas pa. Basta nakalimot. Samantala kung pasadya, kahit 2 letra lang na magkasunod, batal ang sala. Alin sunod dyan? Balik dyan. Tama? Dyan sa mismong Muta'ammid. May 3 pagkakataon kung kailan ang letra na binanggit ng isang tao ay mababatal ang sala niya. Tamam? Ano yon? Ang una, idha kana al-harfu mamdudan. Kapag ang letrang binanggit niya ay mamdud, mahaba. A, U, I, and so on. Mahaba yun. Ganun ka halimbawa sa loob ng sala. Ano hukom? Batal yung sala. Kung isang letra lang, A, I, O, ganun lang halimbawa. Batal ba ang sala? La, yu'fa, pinapalampas yun. Ikalawang pagkakataon, idha kana mufhiman, kapag ang sinabi niya mismong salita ay mufhim, ibig sabihin niyan may pag-intindi, kumbaga naiintindihan, understandable ang sinabi niyang salita o sinabi niyang word. Kasi sa Arabic, yan ay sa Tagalog, wala yata ang ganyan eh. Okay, usal bang language? Allahu alam. Sa Arabic kasi may ganun. May mga
Isang letra lang pero meron siyang kahulugan. For example, halimbawa niyan, ang qi at saka ang i. Kapag sinabi mong qi at saka i, which is qaf na nakakasra, maksura, at ain na nakakasra, i, may kanya-kanya silang salita, may kanya-kanya silang meaning, sorry. Ang qi mula sa salitang wiqaya, which is protection. Protectionan mo, ligtas mo, qi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsabi dyan, tamam? Qu anfusakum wa ahlikum. Qu, yun ang jama'. Ligtas ninyo, qu. Which is in fi'l, tamam? Tawag sa kanya pagdating sa sarf, fi'l mu'tal. Tawag sa kanya fi'l mu'tal. Ito yung uri ng fi'l na merong, kumbaga merong huruf mu'tal, tulad ng alif, waw, at saka ya. So, ala kulli hal. Ngayon, etong qi, yan ay fi'l amr, yan ay pautos. Nangangahulugan siya ng, yung qi, isang letter lang, single letter lang, meron siyang meaning. Nangangahulugan siya ng ligtas mo, protectionan mo. At yung i mula sa salitang wa'i o wa'yun, nangangahulugan siya ng pag-intindi. I, sabihin ng i, intindihin mo. Okay? Ifham, intindihin mo. Ala kulli hal. So, kung nagsabi ang isang tao, halimbawa, ng isang letra, kahit isang letra lang, pero naiintindihan yun, pasadya. Anong hukom ng kanya mismong sala? Batal. Tamam? Batal ang sala. Bakit? Kahit na isang letra lang, basta naiintindihan yun. Paano kapag sa Tagalog? Kung mayroong Tagalog word o Tagalog na isang salita lang at naiintindihan yun, class. Ganon din, pasadya. Pero yung a, i, u, matuturing ba siya na salita? Hindi. Word lang siya. Okay? Siguro, sabihin natin halimbawa, bilang pag, siguro turing na iba na, naiintindihan ko yun. Kumbaga, pang paalala, ganun. Pag ang pagbabasehan natin, halimbawa, ay yung mismong literature, halimbawa, yung mismong ahkam sa lugha, ahkam sa mismong language, sa lingwahe, matuturing ba siyang salita? La, hindi. Okay? Ala kulli hal, number 3 na pagkakataon na batal ang sala kapag nakapagsalita ang isang tao sa loob ng sala ay biqasdil la'ib. Kapag ang taong yun ay nagsalita sa intensyon na maglaro. A'udzubillahi min dzalik, wala sigurong gagawa niyan. Okay? Dahil batal na yung sala niya, nagkasala ka pa kasi walang la'ib sa din, walang laro sa Islam. Okay? Yung laro, yung lalaruin mo yung ibada. Hindi pwede yung sa Islam. Okay? A'udzubillahi min dzalik. Wa'afana Allahu min hada. Next, wayubtiluha al-amal al-kathir. Ikalawang nakakabatal ng sala na binanggit dito ng musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala ay ang amal al-kathir. Tapos nagbigay siya ng halimbawa, kathalati khutawat, katulad ng tatlong hakbang. Al-amal al-kathir, ibig sabihin niyan ay maraming gawain. So kung may maraming gawain, may konting gawain. Okay? At maintindihan mo yan nung sinabi niya dito tatlong khatawat. Ibig sabihin tatlong galaw. So yung tatlong galaw, marami na yun. Yun yung tinutukoy na marami. Kung nakagalaw ka ng marami, tamam? Tapos may kadugtong yan, mutawaliyat. Magkakasunod. Ibig sabihin, magkakasunod na tatlong galaw. 1, 2, 3. Magkakatuloy yun, magkakasunod yun. Yun ay marami ng galaw sa sala. Pag sinabi nating amal al-qalil, ay madali sabi, konting gawain, konting galaw sa sala. Anong hukom nun? Nakakabatal ba yun ng sala? La, hindi nakakabatal ng sala. Maliban na lamang kung yung paggalaw mo na yung may intention na tawag dito, maglaro sa sala. Kalas, gaya na lamang sa salita. Kung ang intention ng tao ay magbiro sa sala, kaya nagpasadya siya, nagsalita. Tama? Anong hukom? Batal ang sala. Ganon din dito. Kahit letra. Ganon din dito. Kung gagalaw ka halimbawa sa sala, sa intention na maglaro, anong hukom? Batal ang sala. Tama? Dahil hindi pwedeng laruin ang sala. Okay? So next. Sabi nito, al-amal al-kathir kathalati khutawat. Isang kailangan nating maintindihan dyan, yung tatlong magkakasunod na gawain. Tatlong magkakasunod na galaw. Okay? Sabi, وضابط التوالي أن تنسب الخطوة الثانية إلى الخطوة الأولى ولا تبطل حركة. Naam. Sabi niya dito,
At ang sukatan ng pagiging magkakasunod, ang nisba, itansib, ibig sabihin maidugtong mo yung ikalawang galaw sa unang galaw. Ay madaling sabi, may tuturing mo na magkadugtong sila, magkasunod sila. Okay? Kaya nga dito sinasabi ng ating mga ulama na kung halimbawa niyan, meron ka halimbawa abutin o kakamutin halimbawa, upang hindi ka mapasok sa pagkabatal ng sala o mabatal ang iyong mismong sala, galaw ka lang isa, dalawa, hinto. Isa, dalawa, hinto. Isa, dalawa, hinto. Huwag mong hayaang makatatlo sa kakahihinto dahil batal ang sala. Dahil nga, kung gagalaw ka ang kabilang sa mga nakakabatal ng sala, ang paggalaw ng marami. At pag sinabi nating marami, tatlong galaw na magkakasunod. Paano kung hindi tatlo, kundi dalawang magkakasunod lang? Marami bang galaw yun? Ang sagot, hindi. Konting galaw yun. At ang konting galaw, pinapalampas sa sala. Ganon din halimbawa kabilang sa mga mali ng ilan sa mga musalli. Kapag halimbawa merong nabatal ang sala niya sa harapan, halimbawa niyan, sa masjid ka nagsala halimbawa. Sa unang saf mo, sa harapan mong saf, may nabatal ang sala. Pag nabatal ang sala mo, wajib kang lumabas sa sala. Hindi ka pwedeng manatili doon. Wajib kang lumabas. Ngayon, yung taong yun na nabatal sa harapan mo, yung sala niya, na umalis, yung kanya mismong pwesto, mananatiling open. At hindi pwedeng ganon. Kailangan yun, punan ng pwesto. Ngayon, yung paglipat mo mula sa likuran na saf, kung sa pwesto mo ngayon, patungo sa harapan mong pwesto, kabilang din yun sa mga dapat na bantayan ng isang tao dahil pwedeng mabatal ang kanya mismong sala sa paglipat niya. Kaya nga ang turo ng ating mga ulama, pagdating dyan, o ating mga fuqaha, ihakbang niya yung kanyang kanang paa, tapos yung kaliwa niyang paa, ipantay niya sa pinaghakbangan nung una. Ay madaling sabi, paghakbang niya ulit yun pero hindi niya lalampas, pantay lang. Tapos hakbang ulit yung kanan, tapos yung kaliwa, ihakbang niya ulit ng pantay. Hinto. 1, 2, 1, 2, hanggang makarating ka sa harap. At isa pa, dapat hindi niya rin itataas yung kanya mismong paa. Dahil yung pagtaas din, itinuturing yun din na bilang. Dahil yung pagtaas din ay tuturing yung bilang. Ibig sabihin, bukod sa hinakbang niya, yung itataas mo yung paa mo nang mas mataas pa sa iyong sa laki ng iyong paa. Ano hukom doon? Yun din ay bilang. Kaya naman kung ikaw ay magsasagawa ng sala, yung kumbaga yung paa mo, lilipat ka halimbawa ng saf sa harapan mo, pupunan mo yung nawala, yung umalis na musalli, anong gagawin mo? Yung paa mo, hindi siya sobrang nakataas. Kumbaga medyo nakadikit pa rin siya sa mismong sahig nung hinakbang mo siya yung kanan. Ganon din yung kaliwa. Hindi yung hakbang as in hap, na tinaas mo yung paa mo, hindi ganong hakbang. Okay? So, kathalath yung khatawat, ibig sabihin niyan ay tatlong hakbang. Kung tatlong hakbang na magkakasunod, batal ang sala. Kung dalawang magkasunod, batal ang sala, pinapalampas yun. Okay? At isa pang dapat malaman natin pagdating sa mismong khatawat ng sala o sa mismong nakakabatal ng sala ay may tinatawag na fi'l khafif at saka fi'l thaqil. Ibig sabihin ay magaan na galaw at saka mabigat na galaw. Ang galaw ng daliri, galaw ng pilik mata, galaw ng mata, galaw ng labi, kung sabihin natin halimbawa, pati ilong niya, kung papagalaw niya, kung pati tenga niya, papagalaw niya, halimbawa, bagkos pinagkit pa nga ni Imam Al-Bajuri, tamam, sa kanyang Hashiyah Al-Bajuri, bilang Hashiyah ng Sharh ibn Qasim, sabi niya doon na kabilang sa mga khafif na amal, kabilang sa mga magaan na galaw sa sala, ay halimbawa niyan yung paggalaw ng pilik mata, ng ilong, ng mata, dito kung yung noo niya gagalaw din, halimbawa yung tenga niya, halimbawa ultimo ari ng lalaki, kung gagalaw yung tatayo halimbawa, yun din ay matuturing na khafif. At ang khafif al-fi'l o fi'l al-khafif o yung magaan na galaw, pinapalampas siya sa sala kahit napakarami pa. Ganon din yung fingers. Halimbawa niyan, kakamot ka halimbawa. Huwag mo ikakamot yung buong kamay mo, nagagalaw yung buong braso mo. Dahil pag ganon, mabatal ang sala. Anong gagawin mo?
Kung kakamot ka, halimbawa, pag inabot mo yung kamay mo doon sa yung palad mo sa tamang parteng gusto mong kamutin, ang ipang kakamot mo lang ay yung daliri. Yun lang yung gagalaw. Huwag gagalaw yung kamay. Kasi once na gumalaw yung kamay na, ibibilang yun na galaw. Kung ilang galaw yun, 1, 2, 3, 4, patal ang sala. Okay, so anong gagawin mo lang? Yung mismong daliri. Dahil yung daliri, yung galaw ng daliri, ay kabilang saan? Sa fi'l al-khafif. Ibig sabihin yan ay magaan na gawain. Ang fi'l al-thaqil o yung mabigat na gawain, ito naman yung gawain ng yung galaw ng limbs, yung mga may joints. For example yan, yung kamay, yung braso, yung balikat, okay? Yung ulo mo, halimbawa, yung paa mo, halimbawa, lahat ng yan ay mabigat na galaw. So kapag gumalaw yan ng tatlong magkakasunod, dito papasok yung pagkabatal ng sala. Okay? Tapos yung kung gagalaw lang yan ng dalawang magkasunod lang, iiwasan mo yung pangatlo, pinapalampas sa sala. Yun ay fi'l al-thaqil. Ibig sabihin yan yung mabigat na uri ng gawain o galaw sa sala. Okay. Next, ikatlo na nakakabatal ng sala ay ang pagkain. Naam, dahil nga sala yun hindi naman yung kainan. Okay, ba't kakain sa loob ng sala? Okay? Pero bigyan natin halimbawa, kung sakali nakakain ka, Ramadan, so on, kumakain ng tao, o nagtanghalian ka halimbawa, saka ka nagsala. O di kaya halimbawa, so ano naman kainan, nagmerienda and so on. Saka ka ngayon magsasala. Wala naman siguro, halimbawa, habang magsasala, mag-ice cream ka. Wala naman ganun. Okay, pero halimbawa niyan, yung natirang pagkain sa ngipin ng tao na sumiksik, makakain mo yun sa loob ng sala. Anong hukom nun? Ang akal al-kathir at saka qalil, parehas lang yun. Ibig sabihin, sa sala, pag kumain ka sa sala, maliit man o konti, kung malaki, kung marami, batal ang sala. Tama? So ano nga ba yung, unahin natin, ano nga ba yung maliit na pagkain sa loob ng sala? Ang maliit lamang na pagkain sa loob ng sala na pinapalampas sa sala ay yung kasing laki lamang ng buto ng sesame seed. Yung sesame seed, maliit lang yun. Yung nilalagay sa ibabaw ng tinapay halimbawa. Yung sesame seed. Ang tawag nila doon, habbatus sumsum in Arabic. Habbatus sumsum. Ano yung habbatus sumsum? Sesame seed. Ngayon, ganyan kalaki yung tinatawag nilang tawag rito, kathir. Sorry. Ganyan karami yung kathir. So, madaling sabi, kung may liliit pa doon sa habbatus sumsum o sa mismong sesame seed na paglunok mo, anong hukom nun? Pinapalampas sa sala. Habbatus sumsum, kumbaga, mas lalaki pa sa mismong sesame seed na makain mo sa sala, na nakasingit yan sa ngipin mo habang nagsasala ka. Anong hukom ng sala? Batal ang sala. Kasi marami nang itinuturing yun. Malaki na yun na pagkain. Okay? Next, nakakabatal ng sala ang pag-inom. Dahil gaya na lamang din ng pagkain, hindi rin naman inuman ang sala. Hindi ka pwedeng uminom sa sala. Pero pwede natin siyang ma-imagine halimbawa. Kung ikaw halimbawa nagwudu, bago kang wudu, hindi natin maiwasan, syempre yung tubig na nanggaling sa wudu, na nandun sa iyong bunganga, tapos nagsala ka, nalunok mo yon. Anong hukom? Batal ang sala. Hindi pwede yon. Okay? Hindi ka mapapalampas dahil nandun. Ganon din, kabilang din sa mga pwedeng makabatal sa'yo sa sala. Halimbawa niyan, hindi ka nagpunas ng mukha habang nagwudu o naghilamos. Tapos nagsala ka. Tumulo ngayon yung basa mula sa iyong mukha o sa iyong ulo o sa iyong buhok o saan pa man, tamam, hanggang dumampi yan sa iyong labi at nalunok mo yung kutra, yung patak ng pag-agos ng tubig na yun. Anong hukom ng sala? Batal ang sala. Okay? Next, one kishaful awrah illam tasturha halan. Pwede natin ituring itong akal at saka shurb, isa ng number. Tapos itong number in kishaful awrah, pwedeng pang-apat. One kishaful awrah, ibig sabihin yan pagkakita ng awrah illam tastur halan. Kapag nakita ang iyong awrah, tamam, at hindi mo ito agad tinakpan, batal ang sala. Ano ibig sabihin yan? Tabaan, ang tinutukoy dito sa mismong pagkakita ng iyong aura, yan ay kapag nakita ang iyong aura, tamam, dahil nilipad ng hangin.
Halimbawa niyan, nakamalong ka, nakaabaya ka habang nagsasala. Tapos yung malakas na hangin halimbawa, tinaas niya yung iyong damit, nakita tuloy ang iyong aura. Sabaan kung sa lalaki halimbawa, yani masyadong mataas dahil tuhod pa yung aura niya, yung babae, paa na yun, paa pa lang aurat na, tama? So ngayon kung sakali halimbawa dahil sa malakas na hangin, nakita yung aurat niya, anong hukom nun, tama? Dahil sa hangin, wajib sa kanya na takpan agad. Kung hindi niya 'to nakita agad, ay madaling sabi, mamaya pa sa kanya lang nakita o napansin na nakikita pala yung aurat niya. Anong hukom ng sala? Obligado sa kanya na ulitin ang sala. Yes, obligado sa kanya na ulitin ang sala. Dahil pagdating sa pagkakita ng aura, wajib na once na makita ang iyong aura, dapat takpan mo agad. Dapat takpan mo agad ang iyong aura. Dahil kapag nakita ang iyong aura, dahil halimbawa sa hangin yan, at hindi mo agad tinakpan dahil hindi mo alam, saka mo lang nalaman, kanina ka pa pala. Ngayon, paano kung sabihin natin halimbawa, hindi ko alam ngayon kung kanina pa natakpan o ngayon lang natakpan. Tinakpan ko pa rin. Tama? Anong hukom? Mas mainam ng ihtiyat. Ibig sabihin niya ulitin niya ang sala bilang paninigurado. Okay? Yung sala na yun, tabaan. Mahirap yan kung halimbawa, 2 sala ang sasalahin niya, 5 sala sasalahin niya, sa kanya lang nalaman. Subhanallah. Tamam? Yan ang hukom ng sala, yani. Satrul aura. Shart yun Kailangan dapat yung masigurado mo bago ka pumasok sa sala, natakpan ang iyong aura. Okay? Shart yun. Okay? So ngayon, ala kulli hal, pag nakita ang iyong aura, dahil nga halimbawa sa hangin, dapat mong takpan yun agad. Kung hindi mo takpan, batal. Paano kung halimbawa, nakita ang iyong aura dahil sa hayop? Halimbawa yung pusa, halimbawa, naglalaro, nakita ang aurat mo. O di kaya bata, halimbawa, nakita ang aurat mo. Sabi, kung hayop, halimbawa, tulad halimbawa ng pusa, parang hangin din lang, pinapalampas siya, basta matakpan agad. Pero kung bata halimbawa niyan, o di kaya matanda na, nagkamali lang, okay? Nakita ang iyong aura, nakamalong ka halimbawa nagsasala, naitaas ang iyong malong, nakita tuloy ang iyong aura, ang iyong legs halimbawa kung lalaki, ang iyong paa halimbawa kung babae, tama? Dahil sa babae buong katawan niya aura, maliban na lang sa mukha at saka 2 kamay. Yan sa babae, okay? Ngayon, nakita ngayon ang iyong mismong aura dahil sa bata halimbawa naglalaro, yung anak mo halimbawa naglalaro, tama? Ngayon nakita ang iyong aura. Anong hukom? Kahit pa daw takpan mo yun agad, batal ang sala. Kaya sabi dito, amma idha kashafaha ghayru rih darrah wa in satarat sutirat halan. Sabi dito, samantala kung makita ang kanyang aura maliban pa dahil sa hangin. Kumbaga hindi hangin ang naging dahilan kung bakit nakita ang kanyang aura, kung hindi iba pa. In sutirat, sabi niya, kung natakpan agad, kung wain sutirat makakasira ito kahit patakpan ito agad. Ibig sabihin, kung bata halimbawa, matanda halimbawa, pasadya man o hindi, nakita ang iyong aura dahil doon o dahil sa kanya, anong hukom? Batal ang sala kahit patakpan mo agad. Yan ang hukom pagdating sa inkishaful aura. Isa pa, wa wuqu'un najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Sabi dito, at pagkahulog ng najasa, kung hindi niya to tinapon agad, min ghairi hamlin, ng hindi hinahawakan. Ano ibig sabihin nun? Siyempre, sa sala, kabilang sa mga shart, itong mga mubtilat na to, konektado yun sa shart. Kapag hindi mo nagawa yung shart, batal ang sala. Okay? So, doon, di ba, sa shart, kabilang sa mga shurut niya, dapat maging malinis ang iyong katawan, ang lugar na sasalahan mo. Ganon din yung damit na susuotin mo, dapat lahat ng yan tahir, malinis. Okay? Ngayon, kung nahulugan halimbawa ng dumi, for example niyan, ang dumi halimbawa ng tain ng butiki, yun ay najis. May mga nagsasabi yun daw ay yu'fana. Lakin mu'tabar. Ano natin halimbawa, yun ay najis. Maliban na lang kung sobrang dami. Talagang napakaraming mga butiki. Halimbawa na hindi mo talaga maiwasan ganun. Masyaqqatul ihtiraz. Khalas.
Anong hukom? Kalas yun yung yu'afa, pinapalampas yun. Okay, kung meron pang karaniwang lugar lang, okay? Sabihin natin halimbawa meron lang mangilan-ngilan na butiki. Ngayon habang nagsasala ka, subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah, habang nagsasala ka halimbawa nahulugan ka ng dumi. Okay? Ng dumi halimbawa sa iyong mismong thobe, sa iyong damit. Sabi dito kung hindi mo siya tinapon agad, batal ang sala. Sa kondisyon na wag mong hahawakan. Paano wag mong hahawakan? Either halimbawa nakita mo halimbawa na nahulog yun halimbawa sa iyong mismong rida, sa iyong halimbawa meron kang rida halimbawa o meron kang jubba, nakita mo agad, tinanggal mo agad yon. Yun hindi mabatal. Kasi tinanggal mo yung najasa nang hindi mo hinahawakan. Ang mahirap niyan, kung sakali halimbawa yung najasa napunta halimbawa sa iyong mismong damit, direktang damit mo. Yani pag tinanggal mo yung damit mo na yun, kita ng aurat mo. Anong hukom nun? Batal ng sala. Khalas. Kasi meron ng najasa. Paano mo tatanggalin yun nang hindi mo hinahawakan? Pwede kung sakali daw halimbawa meron kang panyo, tamam? Meron kang panyo. Pagkatapos niyan, dadakutin mo yun o di kaya isasaboy mo, itatapon mo yun gamit yung mismong panyo mo. O ano pa mang meron ka, tissue kung sakali man halimbawa sa iyong bulsa. Tamam? Tatapon mo agad. Okay? So, sa pagkakataong yun, hindi daw mabatal ang iyong mismong sala. Maliban na lamang kung sakali yung najasa na yun halimbawa basa. Tae ng butiki, halimbawa dumi ng butiki bago pa, basa pa. Hindi mo maiwasan na merong madikit na najasa doon sa damit mo. Bakit? Dahil basa yun. Anong hukom? Khalas. Obligado sa yung itigil ang sala dahil yung mismong najasa na yun, na yung basa na yun, hindi makasama yun sa yung mismong thobe. Okay? Maliban na lamang kung yung thobe mo na yun, halimbawa, parte ng damit mo na yun, pwede mong tanggalin at meron ka pa ring pantakip sa iyong aura. Halimbawa niyan, jubba. Yung sinusuot halimbawa na pangalawang damit pagkatapos ng kamis o di kaya rida. Nakarida ka halimbawa sa sala, doon dumapo halimbawa yung damit to, yung najis halimbawa, tinapon mo yung mismong rida, kumbaga tinanggal mo sa iyong katawan, meron ka pa rin sa trul aura, meron ka pa rin pantakip ng aura, meron pa rin. So sa pagkakataong yun, yan hindi batal ang sala. Okay? So ala ko lang, hindi mo hinawakan ang sala, hindi mo hinawakan yung najis at the same time natanggal mo yung mismong najasa. Naam. Sabi dito ng musannif rahimahullah, wa yubtiluha sabqul imami bi ruknaini fi'liyaini wa kadha takhallufu bihima bighayri udhrin. Ngayon ang musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ito naman mubtilat na to, ito ay konektado pagdating sa salatul jamaah. Connected pagdating saan? Sa salatul jamaah. Ay madaling sabi, ito ay papasok lamang, magkakaroon lamang ng ganitong pagkabatal ng sala kung ikaw ay magsasala ng may kasama. Either ikaw ay imam o di kaya ikaw ay ma'mum. Pero dito, ang tinutukoy dito, ma'mum, hindi imam. Okay? So sabi dito, sabqul imami bi ruknaini fi'liyain. Kapag nauna ang ma'mum sa kanyang imam ng dalawang rukon na fi'li. Pagdating sa arkan, ang ating mga ulama, hinahati nila ang rukon sa tatlong uri o tatlong kategory. May tinatawag silang rukon qalbi. Next, rukon qawli. At last, rukon fi'li. Ano ba yung rukon qalbi? Mula sa salitang qalb, na ibig sabihin ay puso. Rukon na pang puso. Dito papasok halimbawa niyan ay ang niya sa sala. Dito rin papasok halimbawa ang tuma'nina, pagtigil. Bagkus yung iba pa, pinapasok din nila dito yung sunnah pagdating sa khusyu' at hudur at tadabbur and so on. Okay, ala ko lahat. Next, rukun qawli. Ano nga ba yung rukun qawli? Ito yung mga salita na binabanggit sa sala. Like for example, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yan ay qawliya. Ibig sabihin niya salita. Ganon din ang mismong suratul Fatiha. Yan ay rukun qawli. Ganon din ang tashahhud
الثاني والتشهد الأخير ganon din ang taslim, lahat ng yan rukun qawli. Samantala ang rukun fi'li, ito yung mga galaw. For example yan, qiyam ang pagtayo. Next, ang ruku'. Next, ang i'tidal. Next, ang sujud. Next, ang julus. Lahat ng yan, tamam? Lahat ng yan ay rukun fi'li. So sabi dito, kapag nauna ang ma'mum, tamam? Ng dalawang rukun fi'li, ruku', i'tidal. Nauna siyang, halimbawa niyan yung imam na yani, nakatayo pa lang. Yung ma'mum, nagruko na, nag-i'tidal pa. Ngayon, tapos, sinundan niya yan ng sujud. Ilan na yung pagitan na rukun sa pagitan ng imam at saka ng ma'mum? Yung ruku at saka yung i'tidal. Kasi na siya ay nasa sujud na. So, dalawang rukun na yon. Anong hukom ng sala ng ma'mum? Batal. Bakit? Kasi nauna siya sa mismong imam niya ng dalawang rukun at ang rukun na yon, dalawang rukun fi'li. Dahil sa tatlong kategori ng rukun na yon, rukun qalbi, rukun qawli, rukun fi'li, ang pinakamabigat na uri doon ay ang rukun fi'li kasi galaw siya, movement siya. Tama? Pag nauna halimbawa yung ma'mum halimbawa ng qawli, makita mo ba yun sa pangharap? Ikaw, tinitignan mo yung musalli halimbawa, yung nagsasala, nauna siya halimbawa. Makita mo ba siya na nauna na? Sinasabi niya lang. Magkaiba kung halimbawa nakita mo siya, nakatayo yung imam, nakaruko na, naka-i'tidal pa, tapos nagsujud pa. Iba na. Di ba? Kaya nga, kumbaga, mukhalafa fahisha. Tinatawag nila, mukhalafa fahisha. Ay pangit na mukhalafa, ni pagkakaiba, pagkaka-difference. Kaya dahil dyan, sabi ng ating mga ulama, kapag nauna ang ma'mum sa kanya mismong imam ng dalawang rukun fi'li, ay batal ang sala ng ma'mum automatically. Ngayon, dito, magkaiba ang tingin o pag-intindi ng ating mga ulama, fatwa ng ating mga ulama, pagdating sa dalawang rukun fi'li. Okay? Dito, sabi, أن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود والإمام قائم كما اعتمده شيخ الإسلام والخطيب والرمل وغيرهم. Sabi dito, ayon kay Imam Zakaria al-Ansari, Sheikhul Islam Zakaria al-Ansari, at Imam Khatib al-Sharbini, at Imam al-Ramli, para sa kanila, ang tinatawag na dalawang rukun al-fi'li, ang magruko ang ma'mum. Okay. Pagkatapos, mag-i'tidal. Nagsami Allahu liman hamidana. Next, nagsujud na ang ma'mum. Habang yung imam niya nakatayo pa rin. Kapag ganun nga ang nangyari, batal ang sala ng ma'mum. Dito mo maintindihan na ang kinuhang fatwa ng musannif rahimahullah ay yung fatwa ni Imam Ar-Ramli, Sheikh Zakaria Al-Ansari, at ni Imam Khatib Al-Sharbini. Tama? Kasi rukan fi'liyain. Sorry. Hindi niya tinukoy. Tama. Hindi niya tinukoy. Sorry. So, ala kulli hal. Kasi rukun fi'liyain pa rin naman yung kay Imam Ibn Hajar. Samantala, ayon naman kay Imam Ibn Hajar, ang pangunguna sa ma'mum, ang pangunguna sa imam ng dalawang rukun ay sa pamagitan ng ganitong paraan. Sabi niya, ay yarka'a qabla al-imam. Falamma arada al-imamu ay yarka'a rafa'a. Falamma arada al-imamu ay yarfa'a sajada. Falam yajtami' ma'ahu fi ruku'in wala i'tidal. Sabi dito, ang pangunguna ng dalawang rukun al-fi'li ayon kay Imam Ibn Hajar ay sa ganitong itsura, sa ganitong paraan. Nagruko ang ma'mum bago pa ang imam. Nung nais na ng imam na magruko, nag-i'tidal naman yung ma'mum. Ibig sabihin yan, madaling sabi, tumayo agad siya. Ngayon, nung nais na mag-i'tidal ng mismong ma'mum, ng imam, kumbaga, mag-i'tidal na rin siya, yung ma'mum naman, pumunta agad, nagsujud. Kaya sabi dito, hindi sila nagsama sa
ruku at hindi rin sila nagsama sa i'tidal, ay hindi sila nagsabay sa ruku at i'tidal. Yun daw yung pangunguna. Okay, ayon kay Imam Ibn Hajar at saka kay Imam Imam Khatib Ash-Sharbini, Imam Ar-Ramli at saka Imam Zakaria Al-Ansari. So dalawa, ayon sa mga ulama, nakakaraming mga ulama, ang pangunguna sa salah, ang manguna ang imam, ang ma'mum sa kanya mismong imam ng 2 straight. Kumbaga, yani madaling sabi, ang imam hindi pa gumalaw, ang ma'mum nanguna na sa kanya ng 2 straight. Kumbaga, dalawang rukun fi'li ang pagitan nila. Si Imam Ibn Hajar, kapag nanguna ka ng 2 beses, hindi na nangangailangan na 2 rukun ang pagitan. 2 beses kang nanguna. Ay yung ma'mum nagruko agad bago yung imam. Yung imam gusto nung magruruko ng imam, saka siya kagad tumayo. Tapos nung mag-i'tidal na, sami Allahu liman hamida na yung mismong imam, saka naman nagsujud yung ma'mum. So 2 beses siyang nanguna, wala iba kung hindi saan, sa ruku at saka sa i'tidal. Kaya anong hukom ng mismong sala ng ma'mum? Batal ang salat niya. Okay? Wa kadha takhalluf, ganun din ang kabaliktaran, ay madaling sabi, nahuli ang ma'mum ng 2 rukun fi'liyain. Okay, 2 rukun fi'liyain. Ay madaling sabi, nahuli ang mismong ma'mum ng 2 rukun, ay nauna kumbaga mabagal yung ma'mum. Yung imam naman ay nangunguna. Okay? Parang kabaliktaran lang ng surah. Yung ma'mum nakatayo pa rin, yung imam nakaruko na, naka-i'tidal na, magsusujud na yung imam, yung ma'mum nakatayo pa rin. Anong hukom? Batal ang sala ng ma'mum. Kasi malayo ka na yung imam magsusujud na, ikaw nakatayo ka pa. Di ba? Batal ang sala ng ma'mum. Maliban na lamang kapag ang ma'mum bati'ul qira'ah. Ibig sabihin yan, kapag ang ma'mum mabagal magbasa, nahuli siya tuloy. At ang imam sari'ul qira'ah. Ay dalawa yan. Ang ma'mum mabagal magbasa, yung imam mabilis magbasa. Anong hukom? Tamam? Pinapalampas yun. Ibig sabihin, okay lang. Mahuli ang mismong ma'mum. Kasi yung imam mabilis magbasa. Yung ma'mum mabagal magbasa. Pinapalampas yun. Samantala, kung yung mismong ma'mum at saka yung imam ay parehas na mu'tadil, ay okay lang, pangkaraniwan lang pagdating sa paraan ng pagbabasa o bilis ng pagbabasa. Nahuli yung ma'mum sa imam niya. Nakasujud ng imam, yung ma'mum nakatayo pa rin. Di pa nakaruko, di pa nakapag-i'tidal. Anong hukom ng mismong sala? Batil ang sala ng ma'mum. Kasi masyado kang nahuli. Nahuli ka masyado. Okay? Yun yung tinutukoy dito ng musannif. Wa kadha takhalluf bihima bighayri uzrin. Ano ibig sabihin ng ghayri uzrin? Ay walang dahilan. Okay, ano yung dahilan? Halimbawa niyan, ang imam sari'ul qira'ah, mabilis magbasa. Ang ma'mum mabagal magbasa. Tapos dito ang musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, tamam, ay nagbanggit, wala tasihhu salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khuntha. Sabi niya, at hindi sahih ang sala sa likod ng kafir, sa likod ng imra'a ay ng babae, at sa likod ng khuntha. Ano yung khuntha? Yung tinatawag na mayroong 2 kasarian. Ay pinanganak talaga siyang mayroong kasariang panglalaki at meron siyang kasariang pangbabae. Ang tawag sa kanya in Arabic, khuntha. Tawag sa kanya khuntha. Okay. Sabi, hindi sahih ang sala. Umpisa pa lang ng sala, la yajuz. Ganun din kung malaman niya sa kalagitnaan, obligado niyang putulin ang sala. Ganun din, after niyang makapagsala, hindi niya alam, saka niya lang nalaman, after niyang makapagsala, na yung imam pala ay kafir. O di kaya yung imam ay, babae. O di kaya yung imam halimbawa ay khuntha, lalaki siya. Anong hukom? Batal ang sala. Obligado niyang ulitin ang sala. Dito, nagbigay ang syarah ng Dalalatun Nafi'a si Sheikh Salim Bamatran ng mga halimbawa o pagkakataon na sahih ang sala at saka
haram ang salaw. Hindi pwedeng magsala. Hindi pwedeng magsabay. Sabi dito, basahin natin. La tasihhu salatu rajulin aw khuntha khalfa khuntha. Was-suratu allati tasihhu fiha al-qudwatu 5. Sabi niya dito, was-suratu allati la tasihhu fiha al-qudwa 4. Okay, ala ko lahat papaliwanag natin isa-isa yan. Sabi niya hindi katanggap-tanggap ang sala ng lalaki o di kaya khuntha sa likod ng khuntha. Ibig sabihin niyan, ang lalaki halimbawa magsasala siya, ang imam khuntha. Ganon din ang ang ma'mum khuntha at yung imam niya khuntha din, hindi din pwede yun. Which is papaliwanag natin yan. At unahin natin ang mga pagkakataon na tasih, ibig sabihin niyan sahih ang qudwa o ang pagiging ma'mum at imam. Okay? Pwede magsama. Sabi, qudwatu rajulin bi rajul. Ang pagsasama ng lalaki sa lalaki ay padre sabi, yung imam lalaki, yung ma'mum lalaki. Parehas na lalaki. Qudwatu imra'atin bi imra'ah. Pagsasama ng babae o pagsunod ng babae sa babae. Madaling sabi niyan, yung imam, babae. Yung ma'mum, babae din. Anong hukom? Sahih ang jamaah. Ikatlo, qudwatu khuntha bi rajulin. Pagsabay o pagsunod ng khuntha sa lalaki. Ibig sabihin niya, ang imam, lalaki. Yung ma'mum niya, khuntha. Anong hukom ng sala? Sahih. Next, qudwatu imra'atin bi khuntha. Pagsabay ng pagsabay ng babae o pagsunod ng babae saan? Sa isang khuntha. Ay, ang imam, khuntha. Ang babae, tamam? Ang babae ay ang ma'mum, ay babae. Ano hukom? Sahih. Ganon din halimbawa, syempre, ang ikalima, qudwatu imra'atin bi rajul. Ibig sabihin niyan, ang pagsunod ng babae sa lalaki. Ang imam, lalaki. Ang ma'mum, babae. Ano hukom? Sahih. So, sa limang pagkakataon na yan, sahih ang jamaah. Tanggap ang jamaah. Ano yon? Qudwatu rajulin bi rajul. Pagsunod ng lalaki sa lalaki. Qudwatu imra'atin bi imra'a. Pagsunod ng babae sa babae. Qudwatu imra'atin bi khuntha. Qudwatu khuntha bi rajulin. Ibig sabihin niya, pagsunod ng isang khuntha sa lalaki. Yung lalaki imam, yung khuntha yung imam. Yun yung ma'mum. Wa qudwatu imra'atin bi khuntha. At pagsunod ng isang babae sa isang khuntha. Yung khuntha, yun yung imam. Tamam? At qudwatu imra'atin bi imra'ah. At ang pagsunod ng babae sa lalaki, qudwatu imra'atin bi rajulin. Pagsunod ng babae sa lalaki. Was-suwar allati la tasihhu fiha al-qudwatu 4. Sabi niya, at ang mga pagkakataon kung saan o kailan hindi pinapayagan ang ijtima', ang imama, ang qudwa, pagsunod ay 4. Qudwatu rajulin bi imra'ah. Hindi pinapayagan sa sala nasusunod ang lalaki sa babae. Ibig sabihin niyan, ang babae, ang imam ay babae at yung ma'mum, lalaki. Hindi pwede yun. Okay? Yani, a'udzubillah min zalik. Kung meron tayong mga naririnig na mga tao sa ibang mga lugar na ang kanilang imam babae at hindi pwede yun. Hindi pwede sa Islam yun. Okay? Hindi tanggap ang kanilang sala. Mujma' yan, ha? Ala kulli hal. Next, rajul bi khuntha. Hindi rin pwede na ang isang lalaki, tamam, ay susunod sa isang khuntha. Hindi pwede na ang isang lalaki susunod sa khuntha. Ibig sabihin, ang imam, khuntha. Ang ma'mum, lalaki. Yung khuntha, yun yung may dalawang kasarian. Bakit hindi siya pwedeng mag-imam over the men? Bakit? Dahil maari, in reality, siya talaga ay babae at yung kasarian niyang panglalaki, ziyada, dagdag lang. Okay? Kaya hindi siya pwedeng mamuno sa sala. Kasi maari, siya, babae pala. At yung panglalaki niya, ay dagdag niya lang yun. Okay? Next, hindi rin pwede ang pagsunod ng isang khuntha sa isang babae. Yung imam niya, babae. Siya, as khuntha, susunod siya saan? Sa isang babae. Siya yung ma'mum. Ano hukom nun? Hindi pwede. Dahil maaari na yung khuntha na yun in reality, lalaki. At yung mismong pangbabae niya, mismong
tawag dito, pang-babae niya mismong kasarian ay ziyada, dagdag lang. Kaya naman hindi daw 'yon pinapayagan. Okay? Ganon din ang qudwatu khuntha bi khuntha. Tamam? Ganon din daw kung ang imam khuntha, ang ma'mum parehas niyang khuntha. Hindi daw din sila pwedeng magsama. Dahil bakit? Ang imam pwedeng babae at yung mismong khuntha lalaki, na yung ma'mum lalaki. In reality, kumbaga parehas sila kasing may defect. Okay? Hindi mo matukoy ngayon kung ano ba talaga sila, lalaki o babae. Baka in reality itong khuntha na imam, babae pala talaga. Tapos ito mismong ma'mum, lalaki pala in reality. So hindi naman pwedeng mamuno yung babae sa lalaki sa sala. Kaya hindi siya pinapayagan. Okay? So yan ang mga pagkakataon na hindi pwedeng sama sa sala o maging imam sa sala, tamam? Overall, ang kafir, ang babae, ganoon din ang khuntha over the men sa mga kalalakihan. Okay? So diyan natin tapusin ang ating dars. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.